Olivia, tapos na ako magluto. Kakain na to. Hindi mga kapatid mo. Opo, Nay. Tapusin ko lang po itong ginagawa ko. Natasan ko kasi ako ng boss ko mag-present mamaya sa meeting. O siya, Nay, tawagin ko na po sila para kumain. Sarap po talaga magluto, Nay. Pwede po ba ako magbaos mamaya? Maglakas po kasi kain ko eh. Tsaka magkikita po kami mga kaibigan ko. Sa party po, magpapahamin po. Oh, sige na. Kaya lang huwag ka magpapagabi ha. Mag-iingat kayo. Mateo! Eunice! Maria! Kakain na! Tawag tayo ni Nanay. Sige po ate, susunod na po. Olivia, baka may pera ka pa dyan. Bigyan mo muna si Sophie. Aalis kasi sila mga kaibigan eh. Walang di maging-mukhang kawawa sa harap nila. Eh, meron pa naman, Nay. Kaso pambayad na lang natin yun sa tubig at kuryente, pati na rin sa bahay. Minsan lang naman maglambi yung kapatid mo. Minsan lang din siya humingi ng pera. Hindi naman ibang tao kapatid mo, kaya bigyan mo na. Oo. O, sige, Nay. Sophie, kasya na siguro to. Ibabayaran pa kasi si ate eh. Eh ate, padagdagan naman po kahit 100. Magbibigayan pa po kasi kami sa ibang pagkain. Nay, tsaka nga pala, baka gabihin ako mamaya sa pag-uwi. Kasi inaaya ko ni Alex kumain sa labas. Pag-uusapan rin naman kami. Alex? Sino ba yun? Sino pa ba, Nay? O de yung nobyo ni ate, yung nagatid din sa kanya nung nakarang gabi dyan sa gate natin. Ayun ba? Ba't kakain pa kayo sa labas, di na kayo pumarito? Para makatipid. Dami nang ang bayarin eh. O siya, sige Olivia. Sinasabi ko sa'yo, Olivia. Opo, Nay. O sige, Nay, alis na po ako. Baka mahuli pa ako sa meeting. Sige nak, mag-iingat ka, baka mahuli ka pa. Ay, oo nga pala. Si Paring Henny dumaan dito, tinatanong yung hinahiram natin pang martikula ni Sophie. No, sige, Nay. Pasabi kay Tito Henry, gagawa ko na lang ho ng paraan. Kasi nakabudget na ho yung sasahurin ko para sa bahay. Mabayad na rin ang kuryente at tubig. Sige nak, mag-iingat ka. Saan na kaya si Eve? 30 minutes na ako nandito. Mahal, pasensya ka naman. Katatapos lang ng meeting eh. At tayo pa kasi pinabago ni boss. Kamusta yung meeting niyo? Ayun nga, ang daming pinabago ni Sir kasi may mga maling datos daw. Mga kulang yung inano sa finance. Kasi mga materyales, may mga nawawala. Ano sabi sa finance niyo? Yun, naiirita na nga ako eh. Tagal-tagal na pinaayos ni boss, hindi pa pala inaayos nung head. Ayaw mo pa ba, mahal? Kung hindi na, maginto ka na sa pagtatrabaho. Ako nang bahala sa ating dalawa. Mahal, alam mo namang hindi ako pwede maghinto sa trabaho. At ako lang inaasahan sa amin. Si Mateo, wala namang mahanap na matinong trabaho. Si Eunice, nag-aaral pa ng college. Tapos si Maria, buntis pa, hindi pa namin alam kung sino yung ama ng dinadala niya. At di ba mahal, nandiyan ka naman para suportahan ako. Kaya ko to at para sa pamilya ko, lalo na para sa atin. Kakayanin ko to. Lagi ako nandito para sa'yo. Tandaan mo yan. Eve, mahal. Nagustuhan bidala akong pagkain. Oo naman mahal, kahit saan mo ako dalhin, masaya ako. Mahal, alam mo namang mahal na mahal kita. At matagal na tayo. Maaari ko ba hingin ng iyong kamay? Mahal, alam mo naman sa ngayon hindi pa ako makakapag-desisyon. Ayokong iwan yung pamilya ko sa mahirap na sitwasyon. Naintindihan naman kita. Handa ako maghintay hanggang sa pumayag ka na pakasalan ako. Salamat mahal sa pag-intindi. Nay! Nandito lang po ako. Meron ka na wala? Nasaan po sila? Si Mateo naghahanap pa ng trabaho, wala pa. Si Sophie nasa eskwelahan pa yun. Si Eunice, nasa kwarto ni Maria. Buti naman po at pinanagpagabi si Eunice. Kamusta na po pala si Maria? Nasabi na po ba niya kung sino yung ama na dinadala niya? Hindi pa nga eh. Sabi pa yung kapatid ko, baka sa'yo eh, magsalita siya. O sige, Nay. Ako nakakausap kay Maria. Tatawagin ko na rin yung si Eunice.
Eunice, lumabas ka muna doon. At mukhang kanina ka pa naman nandyan eh. Tulungan mo muna si nanay doon. Mag-uusap kami ni Maria. Teka lang ate, matatapos na to. Baka matalo pa eh. Nag-e-ML ka na naman? Ano balak mo sa buhay? Tulungan mo doon si nanay at lumabas ka na. Oo na, si ate naman. Minsan na lang makita. Maninirmon pa. Paano tayo magkikita? Gabi ka na rin umuwi. Minsan di ka pa umuwi sa bahay. Sige na, bumaba ka na doon. Maria, pwede ba tayo mag-usap? Opo ate, tungkol po saan? Maria, hindi naman sa galit ako o galit sila nanay. Ang gusto lang naman namin malaman is kung sino yung ama nung dinadala mo. Tanggap naman namin yung bata lalo na ikaw. Hindi ka naman namin pababayaan. Kaya sana sabihin mo kung sino yung ama nung dinadala mo. Ate, hindi pa ako handa. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin. Pwede bang bigyan niyo muna ako ng panahon at sasabihin ko yun sa inyo? O sige Maria, kung yan yung desisyon mo, basta lagi mo lang tatandaan na nandito lang kami, pati ng mga pamilya mo. Hindi ka namin pababayaan. Lahat ng gusto mo ibibigay namin. Magsabi ka lang kay ate. Opo ate, salamat. Bes, kamusta ka na? Ito, ang problema. Kasi yung sinahod ko naubos agad. Kulang pa sa pagbabudget sa bahay. Dumagdag pa yung utang ko kay Tito Henry. Tapos si Sofia, nag-aaral pa. Sa college. Ikaw ba? Kamusta ka na? Okay lang. May alam ka bang extra work dyan? Noon naman, bes, kaso kaya pa na schedule mo. Hiring kasi yung call center na pinapasukan ko kaso panggabi yung pasok dun. Oo, kaya yan, Bes. Kakayanin yan. Sige, bes, bigyan mo ako ng yung resume mo. Yung pasok sa supervisor namin. Sige, sisend ko na. Good morning, Pips! Ano ulam? Good morning, mahal na prinsipe. Tanghali ka na kung gumising. Sinanay talaga. Good morning, Ate Ib. Walang maganda sa umaga. Maupo ka at may pag-uusapan tayo. Nasaan ba si Sophie? Ay, magmadalit may pasok pa yun ah. Mateo, may naanap ka na bang trabaho? Wala pa po, ate. Di pa po tumatawag yung pinasahan ko ng resume eh. O ganun ba? Tulungan mo muna si nanay sa palengke ha. Para di na siya ganong nahihirapan. Eh ate, aalis ako mamaya. Maghahanap kami ng trabaho ni Jeff. Mukhang maganda daw dun sa pinapasokan ng pinsan niya. At isa pa, nandiyan naman si Eunice. Wala naman siyang ginagawa. Oy, Kuya Mateo, naglilinis kayo ako ng bahay. Anong unang ginagawa dyan? Tumigil kayo, nasa harap kayo ng kapagkainan. Maria, okay ka lang ba? Oo, ito tubig mo. Okay lang po ako ate. Normal lang sa kanya, Olivia yan. Ang mga buntis, pag yung umaga, naduduwal. Kumain ka na, Maria. Opo, Nay. O Maria, sabi ko sa'yo kapag may kailangan ka, hanggang kaya ko ibibigay ni ate ha. Maraming salamat ate. Oy Maria, okay ka lang ba? Mukhang lalim na iniisip mo. Okay lang ako ate Eunice. Nahihiya lang ako ate Olivia. Kung di sana ako nabuntis agad, sana nag-aaral pa rin ako pagkaya ng Sophie. At nakakatulong ko lang nanay. Oy, bakit naman? Hindi ka naman sinisisi nila nanay at sa nangyari sa'yo. Tsaka, tanggap din naman nila ate Olivia yan. Maiba ako. Bakit nga ba hanggang ngayon hindi mo pa rin sinasabi sa amin kung sino ang ama ng baby mo? Saka na ate, hindi pa rin ako handang sabihin sa inyo. Oh, bakit? Maniwala ka sa akin. Naiintindihan namin kung ano man yung sasabihin mo. Basta ate, saka ako lang lamang sasabihin sa inyo. Rose! Oy, ikaw pala parang Henry. Rose, ano balita doon sa inaram nyo? May maibabayad daw ba si Olivia? Kung wala, bigyan nyo na lang ako muna kahit anong gamit nyo na pwedeng maibenta. Kailangan ko na kasi yung pera. Pasensya ka na parang Henry, wala pa kasi inabot sa akin si Olivia eh. Pero hayaan mo pagdating na, tatanong ko kung may maabot na kami sa inyo. Ako na lang magdadala sa inyo. O sige, asahan ko yan ha. Hoy Maria, anong nangyari sa'yo? Parang nakakita ng multo dyan. Ha, wala ate Eunice. Tara na sa loob at baka mabutan tayo ni nanay. Makapagalitan pa tayo dahil nakikinig tayo sa usapan nila. Sige, tara. Salamat parang Henry ah. Eunice Maria, ano ginagawa niyo dyan? Nakikinig ba kayo sa pinag-uusapan namin dito, hindi niyo?
Hindi po, Nay. Sasalupuin po sana namin kayo ni Ate Eunice. Hindi po namin narinig yung pinag-uusapan nila Tito. Ganun ba? O siya, Eunice, dali mo muna to sa kusina. O ikaw, Maria, kamusta na pakaramdam mo? Hindi ka ba nahihilo? Okay lang po ako, Nay. O ganun ba? O siya, dumating na ba si Ate Olivia nyo? May sasabihin kasi ito sa kanya eh. Hindi pa po, Nay. Baka po parating na siya. Eh, ang Kuya Mateo nyo? Hindi pa po, Nay, pero nakita ko po siya kanina habang nasa labas ako. Kasama niya po yung mga kaibigan niya sa kanto. Mukhang mag-iinuman po sila doon. Ano? Tawagin mo nga yung Kuya Mateo nyo. Baka mamaya dumating ang ate nyo, mapapagalitan siya. Opo, Nay. Pakituloy mo nga po itong ginagawa ko. Pagbalik ko, ako na magtitipiyok ng mga damit. Alright, cheers. Oy, Kuya Mateo, pinapauwi ka na nila nanay. Baka daw butang pa na Ate Olivia dyan. Pre, umuwi ka na daw. Aba, teka lang kamo at huling bote na to. Saka ano naman kung makita ko ni Ate Olivia. Minsan lang naman ako mag-inom ah. Anong minsan? Eh, lagi nga kitang nakikita umiinom kasama tong mga kaibigan mo eh. Hindi na ako nagsusumbong ka na nanay kasi alam kong mapapagalitan ka. Ano bang pakialam mo, Eunice? Baka nakakalimutan mo, mas matanda ako sa'yo. Sige, subukan mo magsumbong, nang sumbong rin kita. Ako? Anong pakialam ko? Aba, mahiya ka naman kay ate. Akala mo ba hindi ko alam na hindi ka talaga naghahanap ng trabaho at lagi mo lang kasama tong mga kaibigan mo? Binibigyan ka pa man din ng pera, dito mo lang inuubos. O ano ngayon? Kala mong kay tinu mo ah. Sige, subukan mo magsumbong, nang isumbong ko rin yung pinag-aagawa mo. Bahala ka nga kuya, tigas na ulo mo. Ang tagal naman niya. Kaya pa ako dito. Sabi niya, alas 4, andito na siya. Sophie, O Al, buti dumating ka pa. Akala ko di mo susiputin eh. ano naman to Sophie? Kala ko bang kaintindi na tayo? Natapos na namamagitan sa ating dalawa. Bakit pa ako chinachat at pinapuntahan pa ako dito? Al, hindi ko pala kaya. Alam ko, mahal na mahal kita. Alam ko, mahal mo din ako. Ilang beses ko ba sasabihin sa'yo, Sophie? Na pagkagusto lang naramdaman ko sa'yo. At hanggang doon na lang yon. Kaya pwede ba? Tama na? Sinungaling ka. Hindi yan sinabi mo sa akin noon. Ang sabi mo sa akin noon, mahal mo ko. Ano, dahil ba sa kanya? O dahil sa kanya, mali ako na pinatulang kita. Maling-mali ako na nagpadala ako sa mga paiwatig mo. Kaya pwede ba? Sophie, tama na? Ano lang ba yun, Al? Matausan lahat? Bata ka pa at malayo pa marating mo. Paalam na. Al, please naman. Al, wag mo akong iwan. And that's all, ma'am. Thank you for listening. So, good job, Olivia. Ang ganda ng presentation mo. Hindi ako nagkamali sa pagpili sa'yo. Maraming salamat, ma'am. Hayaan niyo at sa susunod, lalo ko pa akong pagbubutihan. O sige, maaari ka na umuwi at ako na bahala sa boss natin. Maraming salamat po. Thank you. Thank you. Napatawag ata si Mahal. Hello, Mahal. Napatawag ka. Wala naman, mahal. Namiss lang kita. Tapos ka na ba sa work mo? I miss you too, Mahal. Eto, katatapos lang ng presentation namin. Pauwi na rin ako. Bakit? Good. Sunduin na kita. Labas naman tayo kahit saglit lang. Oh, sige, Mahal. Hintayin kita dito. Mag-iingat ka. Sweet naman ng Mahal ko. Parang di tayo nagkita mo. Oo naman, mahal. Tagal na kaya natin din nagkikita. Namiss kitang kadit. Eh, Mahal. Paano yun? May gagawin ako ngayon. Hindi ako pwede. Pwede mong next time na lang. Sige, mahal. Hindi mo ba ako namiss? Tagal na kaya natin din nagbabanding. Oh, sige na nga, Mahal. Pero saglit lang tayo, ha. May Sige. gagawin talaga ako. Eh. Sige, tara na. Okay, Mr. Cruz, we will update you na nga po kapag isa kayo sa nakapasa for final interview. Okay, thank you, ma'am. Thank you, Mr. Cruz. You may go. Sige po. Ikaw, par. O, pare, napatawag ka. San kayo? Tara makainom. Pamparipas oras lang. Di pa ako pwede umuwi eh. Bakit naman, par? Di ba naghanap ng trabaho ngayon? Kakatapos ko lang pumunta dun sa inaplayan kong trabaho. Mukhang di naman ako matatanggap dun eh. Tara kila Kevin. Makainom na lang. Sige, par. Kita lang tayo doon. Sige. Mukhang hindi na naman ako pumasa dun ah. Ang hirap naman maghanap ng trabaho. Pang ilang kumpanya na ba to? Malalagot na naman ako kala nanay nito. Mamaya na nga, pag nakauwi ako. Uy, agang inom naman ito matmat ah. Tatap, pre. Dito mo ang bad trip ng tao eh. Kinagas mo pa. Eh bakit ka nga bad trip par? Kaaga mo nag-aayaw uminom ah. Sinong di mababad trip par? Ang tagal ko na naghanap ng trabaho, hanggang ngayon wala pa rin. Nakakapagod din maghanap ng trabaho, no? Kung hindi lang talaga ako magigisa sa bahay, hindi ako maghahanap eh. Si Ate Olivia pa, halatang pagod na rin magtrabaho sa amin. Atat na rin magkatrabaho ako.
Yes lang pre, malay mo naman sa huli yung pinag-applyan, matanggap ka na. Hindi ko naasahan yun, pre. Pare-parehas lang sila din sinasabi eh. Puro we will call update lang ya, kaya arte. Akala mo naman ang tataas magpasahod, kaya hindi umuunlad Pilipinas eh. Ano na, Kebs? Painom ka na. Bahay mo rin. Ito talaga si Mateo eh. Kahit saan mapadpad eh, feeling boss eh. Oo na, chill ka lang dyan. Sisiguraduhin kong malalasing ka. Pag ako talaga nagtatrabaho, promise mga pre, gabi-gabi tayo iinom. Nagkatrabaho. Eh sa alak lang rin naman mapupunta yung sasahurin mo. Hindi naman pre, pero promise. Iinom talaga tayo nun. Pwede naman pare. Basta ba hindi ka malalagot sa inyo eh. Aba, ba't ako malalagot? Once na meron na rin akong trabaho kagaya ni Ate Olivia, hindi na nila ako pwedeng manduhan. Si ate nga eh, kala mo kung sino, porket mataas yung sinasahod doon sa trabaho niya, kung makapagsalita. Baka naman kasi iniisip lang ni Ate Olivia yung kapakanan mo. Siyempre, unat sa pool, nakapagtapos ka ng pag-aaral ng kolehiyo eh. Siyempre, dapat nakapagtrabaho na rin tayo, di ba? Pre, gusto ko na rin naman. Ang problema, wala talagang mapasukan. Gusto mo pre, sama ka sa amin ni Jeff. Sa may napagtanungan ng pinsan niya na trabaho, ano, sama ka? Sige, sige. Pero ngayon, magsaya muna tayo. Wag na muna nating isipin yung trabaho na yan. Mukhang gagawin na naman si ate at si Kuya Mateo. Si Maria naman, hindi ko makausap ng maayos. Ay, kailan kaya kami maaayos? Puntahan nga muna si Maria. Maria? Maria, may ginagawa ka ba? Wala naman natin yung bakit. Wala naman. Wala na kasi kung magawa dito sa bahay. Nakatapos na sa'yo maglinis, magluto. Gusto mo ate, magkwentuhan muna tayo? Ano, pag-uusapan natin? Tungkol dun sa ama ng dinadala ko. Ano kasi, si Tito Henry kasi yung ama. Ano? Si Tito Henry? Bakit naman? Paano naging si Tito Henry yung ama? Naalala mo ba ate, nung nakita natin sila nanay sa labas ng bahay? Kinuusap ko sa ni Tito Henry eh. Tungkol sa hiniram natin pera. Binigyan niya ako ng pagpipilian. Ano? Pero bakit ka naman pumayag? Maria naman, alam mo magiging problema ito pagka nalaman nila nanay. Ate, di ko ito ginusto. Pinilit lang ako ni Tito Henry. Pinilit niya ako. Maria! Ate, pumayag na ako. Para mabayaran yung pinag-tuition ni Sophie. Di ko na alam gagawin ko. Tulungan mo ako. Sige, ganito na lang. Isisikreto muna natin to. Hahanap tayo ng tiyempo para masabi sa kanila na si Tito Henry talaga yung ama ng dinadala. Salamat ate. Huwag ka mag-alala, maayos dito. Ay, puro na lang problema. May problema na nga si Maria, dumagdag pa si Kuya Mateo. Puro na lang kami pahirap. Naawa na ako kay Ate Olivia, wala na kaming ginawang tama. Tao po! Tao po! Rose, nandiyan ka ba? Kayo po pala yung Tito Henry, bakit po? Nandiyan ba yung nanay mo, Maria? May tatanong kasi ikaw eh. Wala po si nanay Tito Henry eh. Nasa palengke pa po. Ano po ba yung Tito Henry? Ako na lang po magsasabi kay nanay. O sige, ikaw na lang bahalang magsabi sa nanay mo. Pakitanong kung kailan yung mababayaran yung hiniram yung utang sa akin. Kailangan ko na kasi yung pera. Saka matagal naman na yun. Sige po Tito Henry, sasabihin ko po kay nanay. Sige, Iha. Kung may sinabi sila nanay mo, pumunta ka na lang mamaya sa bahay ko. Sige po Tito Henry. Okay naman, Maria. Kapag wala pang sinasabi si nanay mo, pumunta ka mamaya sa amin. Pag-usapan natin kung paano nyo mababayaran yung hiniram nyo. Sige po Tito. Tao po Tito Henry. O Maria, ikaw pala. Halika, pumasok ka. Ano Maria? May sinabi ba si Rose? Wala po Tito eh, pero naisip ko po yung sinabi ko kanina. Yung paraan po para mabayaran yung nilang namin pera. Sige. Halika, umupo ka muna. Kailangan natin pag-usapan yung utang ng pamilya niyo. Tito, ano po gusto niyo pag-usapan? Alam mo Maria, may iba pang paraan para mabayaran yung utang niyo. Ano po ibig niyo sabihin, Tito? Kung papayag ka lang naman. Alam mo na, baka magawa natin ang solusyon yung problema natin.
Tito, hindi po ito tamang paraan. Huwag yung po itong gawin. Marami pa naman paraan para mabayaran namin yun. Wala ka naman ibang gagawin eh. Basta sumunod ka lang sa akin. Tito, huwag yung po itong gawin. Makakasira po ito sa relasyon ng pamilya namin sa inyo. Hindi mo ba naiintindihan, Maria? Kailangan nyo makabayad ng utang sa akin. At ito lang yung tanging paraan na nakikita ko para mabayaran nyo yun. Tito, may bang parang siguro para mabayaran yung utang. Hindi pwede ganito. Magtatrabaho ako. Hahanap ako ng part-time job at yung may ipon ko, ipandaragdag ko. Ano bang alam mo? Ni hindi mo nga kaya magbigay ng solusyon. Kaya hayaan mo na lang na gawin natin to. Tito, sana naman po, huwag niyo ako isama sa ganyang bagay. May dignidad din ako. Respeto na naman ako kahit hindi bilang pamangkin, kundi bilang tao. Dignidad? Iisipin niyo pa ba yung dignidad? Maria, walang-wala na rin kayo. Hindi po namin kailangan wala ng dignidad para lang mabayaran niyo. Hindi ko kaya masira yung pamilya namin para lang sa utang na yan dito. Hindi ko ibabala ang dignidad ko. Ayaw mo nun, pag pinagbigyan mo ako ngayon, kakalimutan ko na yung utang niyo sa akin. Hindi na rin problemahin ng atin mo kung saan kukuha ng pambayad. Pero Tito, saka, hindi naman natin papalam sa pamilya mo. Sikreto lang natin to. Pagtapos na ito, bayad na kayo sa akin. Saka, hindi naman tayo magtatagal. Tito Henry, wag po. Okay na wa, bayad na kayo sa utang niyo sa akin. Basta, wag na wag kang magsusumbong sa pamilya mo. Hirap ng exam sa to, Bes. Halos wala akong maisagot. Sakto lang naman, Bes. Di ka naman talaga nag-review. Talaga ba? Hindi rin kasi ako nakinig kanina. Pero maiba tayo, Bes. Alam mo ba? Hindi. Teka lang naman kasi, Bes. Hindi pa ako tapos, sumasagot ka na agad. Sige, ano ba yun? May bago na tayong prof sa marketing. Di ba nag-resign na si Mang Gonzales? Balita ko, pogi daw yung bago nating prof. Talaga? Di mabubuhayan ka na naman yan? Siyempre naman. Sino ba naman hindi aantokin yung boses parang hinihili ako? Ko talaga, Bes. Basta gwapo. Baka nga pag nakita mo si Sir, maging magkaribal pa tayo sa pagkagusto sa kanya. Sorry, miss. Okay ka lang ba? Di kasi ako nakadin sa nadaanan ko eh. Okay lang po. Pasensya na rin po. Nagmamadali na rin po kasi ako. Salamat po sa pagtulong sa akin. You're welcome. By the way, I'm Al. Ikaw ano pangalan mo? I'm nice to meet you. As well. See you around. Uy, Bes, ang swerte mo. Bakit? Yun yung bago natin prof. Grabe, ang pogi niya talaga. Ay, talaga? Akala ko mate lang natin. Pogi talaga ni Sir. Uy, Riga! Nakita ko lang yung beauty. Si isang tipo. Hindi pa. O sige, naiwan niya kasi pang tuition. Salamat. Ingat po. Andito na po ako! Buti naman at nakauwi ka na. Saan ka galing, Sophie? Sa school po, ate. Bakit po? Magsabi ka ng totoo. May relasyon ba kayo ni Alex? Ha? Saan mo naman nakuha yung tanong na yan? Simple lang naman ang tanong ko, di ba? Oo, hindi lang. Wala, ate Olivia. Wala? Ano yung nakita ko kanina? Bakit mo siya niyakap? Ah, nakita mo pala. Oo, kaya magsabi ka ng totoo. Nakita mo lang pala eh. Oo, may relasyon kami ni Al at matagal ka namin niloloko. Al? Talagang umitawag ka pa sa kanya, wa? Wala kang utang na loob. Pagtas ko magsakripisyo para sa'yo, yan lang isusukli mo sa akin? O bakit? Sa akin ka nagagalit. Bakit? Ako lang ba yung mali dito? Bakit? Si Mateo ba? May ginawang tama. Si Maria nga buntis na yun eh. Tapos sa akin nga nagkakaganyan. Oh, bakit pa di sila dinadamay? Ikaw ang tinatanong ko, ba't mo nagawa sa akin yun? Alam mong kapatid mo ako, tas itutuloy mo pa rin? Ano nangyayari dito? Yan na, sabi mo yung magaling mong anak. Walang utang na loob. Nagsakripisyo ako para makapagkulehiyo siya, tas ano igaganti niya sa akin? Lolokohin niya ako. Ano ba yun, Sophie? Ba't galit na katangali mo? Nay! Wala lang naman, Nay. Ginawa ng paborito mong anak si Alex habang alam niyang kami pa. Ano ba yun, Sophie? Ano ba yun? Nay,
ko sinasadya, hindi ko naman po alam na boyfriend pala ni ate, si Al, nung naging kami. Oh, tapos, anong ginawa mo nung nalaman mo? Di ba wala? Itinuloy mo pa rin. Tangina, kolehiyo ka. Ba't hindi mo naisip na kapatid mo ko at ate mo ko? Bakit ate? Ikaw naman pwede magmahal ngayon. Pwes, mahal ko na rin si Al. O bakit, Nay? Ano, siya na naman nakakampihan mo kasi siya ang paborito mo? Hindi! Pero hindi tama saktan mo yung kapatid mo dahil lang sa isang lalaki! Nay, bakit parang kasalanan ko? Di ba ako yung biktima dito? Bakit parang lumalabas na ako yung mali? Parang ako lumalabas na ako yung may kasalanan. Di ba? Siya yun ang loko. Ba't parang mali ako? Tahimik ka, Olivia! Alam mo, Nay, pagdating kay Sophie, lahat sa'yo tama! Paano mo nasasabi sa akin yan? Nanay mo pa rin ako! Kasama mo tayo! Sa kanila nang galing! Mukhang nakainom ka na naman! Dami-dami lang ang problema dito! Dumaramdam ka pa! Nay! Ako na naman nakita mo? Hindi niyo naman kasi alam kung ano pinagdadaanan ko. Sobrang disappointed na ako sa sarili ko. Gusto ko rin naman makatulong, kaso ang problema, hindi ako matanggap dun sa ina-applyan ko. Bakit kayo nagkakaganyan? Kung nabubuhay ng tatay niyo, di siya matutuwa! Nay, ano kasi? Si Maria po kasi may sasabihin ko sa inyo. Ano yung Maria? Ano po kasi, Nay? Ano yung Maria? Nay! Tito Henry po! Ano si Tito Henry mo? Siya po yung ama ng dinadala ko. Nagkasundo po kami, Nay. Marian naman, paano kayo nakarating sa ganong sitwasyon? Ate Olivia, gusto ko lang makatulong sa'yo. Mabawasan ng problema natin. Maria, patawarin mo si ate. Hindi ate, wala kang kasalanan. Kami ang dapat tumingin ng patawad sa'yo. Dahil simula namatay si tatay, wala ka nang ginawa kung buhayin ng pamilya natin. Patawarin mo ako, Maria. Kuya Mateo! Saan ka ba pupunta? Sandali ka! Sige nga, sandali, kuya! Pumasok ka nga sa loob, Eunice! Pumasok ka doon! Hindi! Hindi ako alis dito! Hindi mo sinasabi sa akin kung saan ka pupunta! Pupuntahan ko lang naman yung tarantadong gumago kay Maria. Kuya naman! Huwag na yun ngayon! Alam mo naman kung anong klaseng tao si Tito Henry eh! Tsaka isa pa, kailangan tayo ni nanay ngayon eh! Tulungan mo muna ako pakalsin siya! Tara na muna sa loob! Dapat natawag akong kuya kung hindi ko naman kayo maprotektahan sa kapahamakan. Lalo si Maria, ang bata pa niya para maranasan yung mga ganun. Napaka-inutil kong kuya! Kuya! Tara na muna kasi sa loob! Wala naman kasing may gusto mangyari yun eh! Ako! Napansin ko na yun eh! Wala akong nagawa! Pero ang magagawa natin, nandito na yun! Wala tayong magagawa! Tara na muna sa loob! Masosolusyonan din natin yan! Tara na! Nakakaya na ba ako? Hindi ko malalaman ang hirap na naranasan ng mga anak ko. Ikaw, Olivia, hindi ko man nakikita na appreciate yung mga ginagawa mo. Ikaw, Mateo, may pagkukulang din naman ako sa'yo, ha? Ikaw, Maria, di ba nakita na ingatan? Di ba man lang makasunan ang mangyari sa'yo? Sophie, Eunice, napapayasan ako ngayon. Naging mabuting ina ba ako? Ay, huwag ka naman magsalita ng ganyan! Hindi naman natin inaasahan ang mangyayari to eh! Nay, pasensya na rin, pwede ako laging makahanap ng trabaho. Wala eh, ang tanga-tanga ko ata talaga. Ako na nga itong nag-iisang lalaking naiwan sa pamilya. Ako pa itong puro kabululan. Laging alak ang solusyon sa problema. Alam niyo ba, Nay? Kung nabubuhay na si tatay, hindi sana tayo ganito. Ang hirap maging panganay. Nag-iisa ako, nagtatrabaho. Hindi sa nanunumpat ako, pero araw-araw ako napapagod. Napakahirap magtrabaho ng isa lang. Nangako ako kay tatay nung nilibig siya na ako bubuhay sa inyo. Araw-araw matutulog, papasok, wala na akong pahinga. Yung pahinga ko, iniisip ko lang na saan tayo kukuha ng panibagong pera. Lalo na sa'yo, Mateo. Pasensya ka na. Ate, Mateo, pasensya ka na. Kung minsan, pinapressure kita. Kung madalas ako magalit sa'yo, madalas kita pinaghahanap ng trabaho. Kasi ang hirap na ako lang yung bumubuhay. Ang hirap nung
ako lang. Napapagod din ako. Hindi sa nanunumbat ako. Sinisisi ko kayo. Pero araw-araw akong pagod. Sa'yo, Eunice, pagpasensyaan mo na si ate. Kung minsan, napapangitan kita. Salamat sa naging ate kami, Maria. Hindi ko siya nasasabay mo yan. Salamat at ikaw yung bumabalik na bahalay sa atin kapag wala ako sa bahay. Tara na, Nay. Magpahinga na tayo. Bukas na natin asikasuhin yung nangyari kay Maria. Ate, sorry. Nasama-sama akong kapatid. Hindi ko malang inisip na yung ate ko na masama pala. Bakit mo ba kasi nagawa sa akin yung Sophie? Alam mo, kapatid mo ko. Hindi mo ba inisip na kapatid mo ko? Ako yung ate mo? Tapos ginawa mo sa akin yun. Nalokohin ako. Ate, nag-alala kami ni Al kung saan ako nag-aaral. Nagabungguan kami ni Al sa hallway at siya din yung teacher ko. Hindi ko na itutuloy yung amin. Makikipag-iwalay na ako. Kasi kahit naman sino nasa posisyon ko yung gagawin eh. Pero sana, maging aral na lang yung nangyari sa akin. Kasi hindi talaga magandang tingnan na yung boyfriend ng kapatid mo, boyfriend mo rin. Sana doon pa lang matutuhan na. Opo ate, sorry po talaga. Sobra po ako nahihiya sa'yo. At isa pa, Sophie, mali ang kapag-relasyon sa isang guro. Pangit tignan sa mata ng tao. Bata ka pa na, marami pang lalaking babagay sa'yo. Kasi susunod, matuto ka na sana. Pangako na, hindi ko na po ulitin yung mga nangyari ngayon. Kaya kayo, huwag niyo akong gagayahin. Oo naman, ako nga isang disasyate. Sino papatol sa akin? Yan ka na naman, Maria. Di ba sabi namin sa'yo, wag na wag mo sasabihin sa sarili mo? Papalayasin kita. Ito talaga si Mateo eh. Yan lang talaga magaling yan. O siya. Maria, huwag mo isipin mag-isa ka. Nandito kami ng mga kapatid mo para tulungan ka. Nandito kami para alagaan ang magiging apo ko. Tama yun, Maria. Tatayo kami parang magiging magulang na rin sa magiging anak mo. Huwag ka mag-alala, aalagaan namin kayo. Tara na nga, mag-group hug na tayo. Nay, ano nga pala ulam natin? Nagutom ako sa nangyayari eh. Ito talaga si Kuya, kung di alam, pagkain ang hinahanap. Sasha, tara, magsikain na tayo. Nay! Sa anumang pagsubok, salamat sa iyo, sa kasama ko, sa hirap at ginhawa sa mundo. Pagsubok ng tadhana, ikaw gustong kasama, mula sa iyo ang aking saya. Utang sa akin, ito lang yung tamang paraan na namin. Mali, lahat sa'yo tama. Hindi, okay lang yun. Si Maria po kasi may sasabihin ko sa'yo. Nagkatinginan kami! Puro kabululan. Laging alam ang solusyon sa Tuwing ika'y ngumingiti, lagi na lang kinikilig ang sarap ng bawat